Hanging habagat patuloy na magpapaulan pa rin sa kanluran ng Luzon, kasama pa rin ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon at Mindoro. Ilang bahagi o nalalabi ng bansa patuloy na magiging katamtaman at maganda ang panahon. Kapilit nga lang ang mas maalinsangang panahon. Dating bagyong Dante o international name Francisco tuluyan ng nalusaw kaninang umaga. At binabantayang aktibong typhoon na si Crosa nakalabas na sa ating domain line. Wala na itong tuluyang banta sa bansa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, July 28, 2025. Ang oras nating Boss 5 ay maga ay alas 10:54 na o 55 na ng umaga. Mahangin at mabugso dito sa amin sa Caloocan, so inaasahang mabugso din sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila na pumapalo ngayon ng mahigit sa 30 km per hour at umaabot paminsan ng mahigit sa 51 km per hour yung bugso. So ingat po ha sa mga posibleng may mga bagbuwal na mga puno anytime at asahan po na maaaring may liparin na mga debris sa inyo po. So mag-iingat po dito dahil malakas po yung bugso na hangin natin dahil malakas po yung daloy na ating habagat sa ngayon. At patuloy ang mga inaasahang pag-ulan. Sa ating lightning detection system ngayon as of 10:55 o 10:56 AM ay nasa total of 164 lightning strikes tayo. Antayin natin mag-update yung more than 1 hour or at least mga more than 100 minutes kung maglo-load pa ito. I think wala na. So nasa total of 164 lightning strikes ang ating outer lightning detection. At sa ina naman ay nasa 125 lamang. Ibig sabihin ito yung malapit dito sa kalupaan ng bansa. So mostly yung nandito sa labas malayo na yan sa boundary sa bansa. So nasa 125 lightning strikes ang mas malapit sa kalupaan. At yung malayo-layo, kasama yung mga malayo-layo na mga pagkulog at pagkidlat sa bansa, total ay 164 lightning strikes. Karamihan yan dyan sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon, kabilang na ang baybayin ng Calayan, Cagayan o Babuyan Islands, kasama na ang bandang Ilocos Norte. At dyan sa may bandang silangan ng Ilocos Region sa baybayin po. So inasa natin mataas din ang alon dyan at may mga nararanasang mga pag-ulan. Sa ating Doppler radar imagery, makikita naman dito ang mga water vapor na umiiral pa rin. So expected pa rin na mga biglaang kalat-kalat pa rin na pag-ulan na bumubuhos sa kanluran ng Zambales hanggang Bataan, kasama na ang Metro Manila. At nagkakaroon tayong biglaang bugsuan ng pag-ulan. So expected pa rin yan dahil sa patuloy pa rin ang hanging habagat na umiiral dito sa atin sa Luzon, lalo na sa bandang kaluran nga po ng Zambales at tumatawid ito ng bandang Central Luzon. At tumatawid ito hanggang dito sa may bandang Kasiguran o Baler Aurora, hanggang dyan sa may bandang General Nakal Quezon, yung pagtawid nito patungo sa may bandang west sa Pasipiko natin o dagat Pasipiko natin. So yan po ha, expected pa rin ang mga biglaang bugsuan pa rin ang mga pag-ulan. So importante po ang payong mga folks. Sa ating current conditions, overcast, gloomy pa rin tayo, mahangin at overcast pa rin. So medyo makulimlim pa rin. Kitang-kita naman sa ating live CCTV snapshots ang medyo overcast na paligid dito sa amin sa Caloocan. So expected yan sa iba't ibang panig pa rin ng Metro Manila. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 2:08 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.8 degrees Celsius. Kahapon, bagamat mataas na pero nasa 30 degrees Celsius ang highest air temperature na itala namin kahapon ito ng umaga, 10:56 AM. Ibig sabihin lamang ay nasa halos alanganin na 39.4 degrees Celsius ang aming heat index. May tuturing na medyo mataas pa rin yan dahil medyo umaraw-araw sa amin kahapon sa Caloocan. Silipin naman natin sa heat index. Yung aasang heat index ngayong araw mula sa aming weather station, 9:54 AM, nasa 36.2 degrees Celsius po ang aming heat index. So, katugma o halos magkapareho lamang sa heat index forecast na 37 degrees Celsius daw ang inaasahan namin
na heat index ngayong araw. At mukhang yan na ang pinakamataas na heat index namin sa Caloocan. So mukhang mababa ang magiging heat index natin dito sa Metro Manila. Hopefully ay sa buong Metro Manila yan, bukod sa amin sa Caloocan. Since nakakaranas ng pagulog at pagkidlat sa may bandang Lawag, pero silipin pa rin natin, baka tumaas ang kanilang heat index. Well, mababa naman po, so wala tayong magiging komento. Dito tayo sa may pinakamainit na lugar sa Tuguegarao, nasa 43 degrees Celsius po ang inyong heat index. At papalo pa ito hanggang sa 47 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So, magiging mas maalinsangan pa rin kayo dyan sa may bandang Cagayan Valley at sa may bandang Santiago, Isabela, nasa 46 degrees Celsius naman o 45 degrees Celsius, akala ko 45 degrees Celsius, pero papalo pa yun hanggang 50 degrees Celsius. Grabe ang magiging init sa inyo sa Santiago, so uminom ng maraming tubig at huwag masyadong magbibilad dahil expected na ang forecast ay papalo daw ng 50 degrees Celsius na pinakamataas ngayon sa inyo dyan mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So grabe ang napakainit na inyong heat index dyan. So wag masyadong magbibilad na lamang mga folks sa mga taga Santiago, Isabela sa Cagayan Valley pa rin. Ingat po, grabe ang init sa inyo dyan. Sa may bandang Dagupan, silipin natin kung mababa pa rin ba. Well, mukhang mababa naman, pero pinakamataas sa inyo 37 degrees Celsius po ngayong umaga ang inyong heat index. Sa may Tarlac Central Luzon area ay nasa 38 degrees Celsius po at mukhang yan na rin ang pinakamataas ninyo sa bandang Tarlac. So medyo kaya-kaya naman po yung grabing taas ng heat index. Wag lang pumalo ng mahigit sa 40 degrees. At sa bandang Batangas ay nasa 39 degrees Celsius po ang inyong heat index. So mukhang yan ang pinakamataas ninyo hanggang ngayong tanghali ng 12. Medyo acceptable naman, medyo at tanggap ng katawan natin yan kapag ganyan. Pero sa mga masyadong sensitive sa maalinsangang panahon, wag natin baliwalay na nasa 39 degrees Celsius. Halos pag po 40 degrees pa rin yan. Sa may bandang San Jose Occidental Mindoro, well, nasa 38 degrees Celsius po ang inyong highest heat index forecast sa inyo. At papalo pa yan hanggang 39 degrees Celsius ngayong tanghali hanggang alauna po ng hapon yan. So mukhang maalinsangan kayo dyan, ha. So may mga forecast kayo na uulanin pero magiging mataas po ang inyong heat index. So medyo magiging warmer at medyo hot humid pa rin kayo. Dito sa Central Visayas sa Cebu, since napakaganda ng panahon ninyo, well, ang kapalit naman yan ay maalinsangang panahon. Base sa heat index, 40 degrees Celsius po ang inyong inaasahang heat index ngayong umaga. Pero papalo pa yan hanggang 43 degrees Celsius mamayang alas 12 hanggang alas 2 daw yan ng hapon. Kaya wag masyadong magbibilad din po dahil maghapon na naman kayo na bukod sa fairly weather, halos at normally to fairly weather, ay kapalit ay magiging mas maalinsangan at mas maaraw po ang inyong magiging maghapon. Kabilang na ang halos buong Visayas area. Sa may bandang Mindanao naman, sa Davao City, well, medyo mataas din ang inyong heat index ngayon dahil sa napakaganda ng inyong panahon ngayon dyan. 39 degrees Celsius po ang inyong heat index ngayong umaga. Pero papalo pa ito hanggang 40 degrees Celsius ngayong alas 12 at dire-diretso na yan hanggang alas 3 ng hapon po. So maalinsangan na kayo dyan sa may bandang Mindanao. So huwag masyadong magbibilad mga folks. Asahan po ang hot humid na temperatura. Sa Zamboanga Peninsula, ganun din, mataas din ang inyong heat index, 40 degrees Celsius po. So mainit-init ang inyong temperatura dyan at asahan po ang maalinsangang panahon. At mukhang yan ang pinakamataas sa inyo, dire-diretso na yan hanggang alas 2 daw yan ng hapon. So huwag masyadong magbibilat, uminom na lamang ng maraming tubig sa mga kababayan natin dahil asahan ninyo na mas maalinsangan ang panahon ninyo kasama ang Visayas areas. Kung itatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna pa rin ang hinatuan siyempre sa may grabing alinsangan sa kanila na umabot ng 37.2 degrees Celsius ang kanilang outside air temperature. So grabe rin ang mga alinsangan sa kanila dyan. So ngayong araw, wag masyado din magbibilad dahil talagang magiging mas mainit ang inyong panahon dyan sa bandang Katimugan, ha. Kabilang na ang Visayas at Mindanao, especially sa may bandang Davao region nga po. Mag-iingat po. Sa Baguio City naman, na pinakamababa, almost stationary na 17.6 degrees Celsius na lowest na temperatura sa bansa. At sa inulan naman, ang Baguio City ay nangunguna sa may pinakamaraming inulan
na 105 mm total rainfall. Kami dito sa Caloocan kahapon pumalo sa 76.8 mm ang naging total rainfall namin sa Caloocan. So tuloy-tuloy pa rin talaga ang ulan dala ng habagat. Sa loob ng 7 araw ay nasa 790.2 mm ang katumbas ng ulan namin yan sa Caloocan. So sa buong month of July, nasa 1,452.9 mm na po ang total rainfall namin. Sobrang dami na to. Sobrang lagpas-lagpas na talaga yung total rainfall. So mabilis po yung year average yan na 703. So mukhang napakataas ang average rainfall namin ngayong month of July. Hindi ko po inaasahan yan. Sa ating outside humidity, 88% po o mataas ang concentration pa rin natin. Bumaba ito ng 2% since last hour. Nasa 1,005 hectopascals naman ang atmospheric pressure natin and steady ito since last hour. So medyo mayroong malapit na low pressure area dito sa Metro Manila. Kaya siguro ay mabilis tayong ulanin at napaka-convective ng ating panahon dito sa Metro Manila at karatig kanluran ng Lodo Luzon. So medyo paghandaan lang natin yung payong lamang at yung bugso po ng hangin dala ng habagat. High tide, low tide status ay pa-maximum high tide pa rin tayo. So double check natin kung lalagpas pa rin ba ng 1 meter ito, yung sea level. Yes, 1.3 meters po ang taas nito. So mukhang malalim pa rin ang sea level natin. So ibig sabihin po, pag malalim ay mataas din ang hatak sa ating gravity ng mga pagkabinabaha sa inyong lugar, yung mga low-lying areas po natin, ha. So take note po yan sa pagsabay po ng high tide ngayong umaga, ngayong hanggang tanghali. Eksakto 11:53 AM po ang maximum high tide natin. So take note yan mga folks. Medyo moderate din ang ating air quality so far at 62 index. So nasa 42.6 micrograms per cubic meter ang taas nito. Magmas po sa mga sensitibong mga baga. Bagamat madalas moderate lamang tayo at hindi naman masyadong delikado, pero sa mga sensitibo nga po at medyo sensitive sa mga matataas na pollution, magmas na lamang po tayo dahil naasahan po ang trapping. Pero dahil malakas pong bugso ng habagat ay mukhang mabilis din naman siguro bababa yung pagka-moderate ng ating air quality. Inaasahan na matataboy kagad dyan pahilagang silangan kasi pahilagang silangan ang daloy ng ating habagat. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:38 AM at lulubog po ito mamayang 6:26 PM. At ang ating waxing crescent na po, ang liwanag ng buwan na 11%. So kaka-moonrise pa lamang nito kaninang 8:34 AM at mamayang gabi naman ito ng 9:04 PM lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes, inaasahan pa rin natin na maulap na panahon at mga afternoon rain showers pa rin. Kalat-kalat po ito, so 100% chance pa rin ng pag-ulan. Ganon din bukas, maulap pa rin ang panahon na may mga localized thunderstorms pa rin. Especially mga afternoon rain showers. Parehong 100% chance ang ulan ngayong araw hanggang bukas ng Martes. Highest and lowest temperature expected maglalaro 28 to 29 degrees Celsius hanggang bukas na ng Martes yan. At sa lowest temperature expected maglalaro sa 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa infrared natural color. Makikita natin yung wavelength ng makapal na kaulapan dito. Yan, kung gagamitin natin yung mapa mismo para ma-zoom natin yung natural color para mas malinaw at ma-zoom natin yung area na maapektuhan. Yan, i-zoom po natin. Lalo na dito sa hilagang bahagi pa rin ng Luzon, apektado pa rin tayo ng malawakan na habagat mula sa kanluran ng Ilocos Region, pababa na yan kasama ang Baguio, ilang boundaries na yan ng Mountain Province, Kalinga, bandang kanluran yan Ifugao, kanluran ng bandang Apayao, Abra, Baguio City, Benguet, pababa ng kanluran ng Nueva Vizcaya, and the rest ng Pangasinan, kasama ang Tarlac at Zambales po. So kasama na maging Metro Manila at ilang parte ng Calabarzon, especially dyan sa bandang Cavite, Cabuyao, Laguna, Tanawan, Lipa hanggang bandang San Pablo po. At least dito medyo nagmo-moderate sa may bandang Tayabas o Lucban, Quezon. At pagdating dito sa may bandang mula Lucena, papasok na yun ng bandang Gumaca, medyo nagmo-moderate pero overcast and gloomy pa rin ang paligid ninyo dyan. Kasama na ang silangan ng Quezon Province hanggang kasama na ang bandang Aurora sa Baler Aurora or boundary ng Casiguran Aurora. Medyo overcast pa rin tayo dyan. Ganon din sa bahagi ng bandang silangan ng Cagayan Valley pero magiging mas mainit pa rin ang inyong panahon dyan.
nagmo-moderate pa rin ang panahon ninyo dyan dahil medyo nagtatabas yung kaulapan, dala po ng habagat. So may mga isolated rain showers pa rin tayo, especially sa mga sa hapon na mga kalat-katapag ulan. Di gaya sa bandang kanluran po na mas highly concentrated pa rin ang mga aasahang pag-ulan dyan. Hanggang dito na yan sa may bandang kanluran ng Mindoro, sa may bandang Occidental Mindoro, yan, binilugan ko na po. Yang areas na yan, ang mas highly concentrated na mga maaasahan pa rin tayo ng mga pagkalat-kalat at pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, bunsod pa rin ng ating umiiral na southwest monsoon o habagat. Yan. Hanggang dito yung pinaka-boundary. Tapos sa may bandang itaas, yung malakas na daloy ng ating habagat. So yung habagat na yan ay patuloy po magdadala yan ng mga kalat-kalat at pag-ulan mula rito sa may bandang kaluran ng Northern Luzon. Siyempre damay ang Metro Manila and the rest ng ilang bahagi ng Calabarzon at Occidental Mindoro. So, pero sa nalalabi ng bandang Southern Luzon, especially Bicol Region, bagamat medyo partly cloudy to overcast, may mga mas moderate naman ang inyong panahon, so medyo mas nagiging maaraw sa inyo dyan. Mga ilang partly to mostly cloudy nga lang iiral the rest ng Camarines Norte, Camarines Sur man yan, hanggang sa bandang Sorsogon po. So, hindi mawawala ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga ilang pagkilat at pagkulog pa rin. Kasi kung do-double check natin sa sandwich color mode, at least may mga chance pa rin tayo na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may bandang Bicol Region, especially sa buong Camarines Norte at ilang bahagi nga po ng Camarines Sur, Iriga, yan. Pero dito, bandang Catanduanes, at least medyo moderate ang panahon ninyo dyan. Medyo mga ilang partly cloud dito sa mostly cloudy na rin, kasama ang Albay at Sorsogon. Sa mga isla sa bandang South Luzon, kabilang na ang Marinduque, Romblon, Masbate at Burias Island, medyo moderate na rin at mas fairly weather kayo dyan. May mga kalat-kalat lamang na di inaasahan sa may bandang Marinduque pa rin dahil medyo bumabalandra dyan yung overcast ng kaulapan, dala ng habagat po. The rest ng bandang Palawan ay moderate naman at mostly fairly weather naman tayo dyan. Mabugso nga lang ang hangin, dala pa rin ng tail trough ng habagat po dyan. Pero makikitaan natin halos maganda po ang panahon sa buong Palawan mula Puerto Princesa hanggang dyan sa may bandang Kalayaan Coop Islands. Pero naka-forecast po kayo sa 50% na chance daw na uulanin, especially sa hapon, sa gabi o madaling araw. So magkaroon man yan pero panandalian lamang yan at hindi naman din nagtatagal ng mahigit sa 30 minutos. The rest naman ng Visayas, mas moderate to fairly weather tayo sa halos buong Visayas area. So asahan po natin ang maaraw at malinsang ang panahon sa buong bahagi po ng Visayas na yun. So hindi na natin isa-isahin dahil makikita naman sa satellite imagery ang halos napakagandang paligid nila. Halos manipis lamang ang kaulapan, walang masyadong maulap. Ayan, mas halos klaro po ang inyong paligid. So matindi po ang tinding sikat ng araw sa inyo. So asahan ang hot humid na panahon, mapasilangan man yan o mapakanluran ng Visayas. So mataas po ang magiging heat index ninyo dyan expectively. Ganon din sa bahagi ng Mindanao, napakaganda po ng panahon at napaka-araw o maaraw talaga ang paligid ninyo dyan. So asahan din ang mataas na heat index at maalinsang ang panahon maghapon. So magkaroon man ng mga maliliit ang pag-ulan, mga light drizzle rains lamang ang madalas na iirad dyan at magiging random naman ang buhos yan dahil sa pagdating po ng hapon, syempre yung water concentration na maiipon dahil sa tinding alinsangan o init ng sikat ng araw, pagdating po ng hapon ay di inaasang mga isolated rain showers lang ang magiging pag-ulan sa inyo dyan na hindi naman tumatagal ng mahigit sa 30 minutos lang. So magiging normal lamang po yung mga isolated rain showers. So generally, ang buong Visayas at Mindanao po, wala tayong masyadong komento dahil napakaganda po talaga ng panahon nila dyan. Yan. So tirik na tirik po talaga ang sikat ng araw sa inyo dyan sa Visayas at Mindanao. Halos walang kaulapan tayo nakikita dito sa bandang Visayas at Mindanao. Except lamang pagdating sa Luzon, well, concentrated pa rin tayo ng habagat, kaya tuloy-tuloy pa rin ang mas maulap at mas kalat-kalat na pag-ulan pa rin sa maghapon po. So, ingat na lamang po, lalo na sa Metro Manila, kasama pa rin tayo sa makakaranas ng bugso ng ulan, dala pa rin ng habagat po. Diretso agad tayo sa ating ginagamit ng computer-generated tropical cyclone sector. Dadalawa na lamang po ang aktibong bagyo na binabantay natin. Itong si Komay na dating bagyong si Emong, aktibo pa rin siya at lumalakas pa po naging tropical storm pa siya. Expectedly under dissipating stage na siya. Anyway, si dating bagyong Dante naman o Francisco ay nalusaw ito kaninang 7:45 AM na po. Nalusaw siya, nandito yan sa vicinity ng Fuzhou ng southeastern
ng China. Ito nalusaw kaninang maga. Lumalabas si Dante ang may pinakamahabang journey na nabuo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil kung babalikan natin ng huling history, nabuo o na-detect itong si dating bagyong Dante, July 20, 2025 pa po, ng alas 4 ng hapon siya na maging isang invest. And then tinawid nito ang buong hilagang silangan ng Luzon dito sa may bandang malayo. Malayo naman ito sa may bandang hilagang silangan ng Luzon. Pero nagbunsod po ito ng malawakang ulan dahil na-fortify po nito ang ating habagat. And then, umexit po ito ng Philippine Area of Responsibility nga po. Mga July 24 nga po ito, mga bandang 3 o'clock p.m. Yan, 3 o'clock p.m. po yung pinaka-confirm na nag-exit ito ng Philippine Area of Responsibility. Itong si Francisco. So, July 24, mga Huwebes po yun, last Thursday. Yan. And then, tuloy-tuloy pa itong namasyal dito sa may bandang prefecture ng Okinawa, ng Naha. And then, kumanluran po ito patungo sa may bandang southeastern ng China. Yan. Expectedly, nag-low pressure po ito. Nag-tropical depression na sana siya dito. Nag-starting siya mag-tropical depression noong July 25 ng bandang alas 4 ng hapon. Tapos, medyo nagkakaroon siya ng re-intensification. Nag-re-intensification siya after niya mag-low pressure area. Bandang gabi na po ito ng July 25. Tapos nag-tropical depression uli siya ng 2:30 ng madaling araw. Tapos tuloy-tuloy yung naging tropical depression hanggang sa nakatungtong na siya ng southeastern ng China. And then after niyan, tuloy na siya naging low pressure area. Medyo nagre-recover lamang siya pero low pressure area na siya. Nagawa pa nga niyang mamasyal dito sa may bandang northern Taiwan Hanggang sa kanina nga po umaga, 7:45 AM ay tuluyan na talaga itong nalusaw na. So napakahaba, mahigit sa 7 araw po ang namalagi itong si dating bagyong Dante. Yan. So until now, itong si Emong naman, dating bagyong Emong, ay natili pa rin siya aktibo at nag-tropical storm pa siya. Kung titingnan natin yung pinaka-satellite niya, although hindi na ito banta sa bansa, kaya lang may potentially na mahahatak pa rin niya yung ating habagat dahil nagkakaroon siya ng re-intensification at tuloy-patuloy pa rin ang paghatak nito sa ating habagat. So yung malawakan na monsoon trough nito ay humahatak ito patungo sa area o lokasyon nitong si dating bagyong Emong. Ayan. So, nahahatak pa rin niya kahit papaano yung ating habagat, kaya patuloy po na nagpo-fortify yung habagat natin sa hilagang bahagi ng Luzon po. Yan. As of 11 o'clock ngayong umaga, itong si dating bagyong Emong o Komay ay nasa maximum sustained wind ito na 1 minute average siya, 65 km per hour at bugsong maabot ng 84 km per hour. At ang kanyang 10-minute average, 57 km per hour. Under tropical depression category yan sa ating 10-minute average. At bugsong umaabot ng 74 km per hour at kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 15 km an hour. So, aktibo pa rin siya at makikita po natin ang pinaka-sirkulasyon niya ay patuloy pa rin na very active. Yan. So, naka-exit na siya ng ating PAR isang araw pa pero ay aktibo pa rin ang kanyang circulation. So, makikita kung titingnan natin o i-review natin yung forecast track nito using tropical cyclone track combination ay kikilos pa ito pahilagang kanluran at mukhang lalapit na naman ito sa may bandang southeastern ng China o bandang Xinjiang, China. Yan, inasang nasa baybayin nito mga July 30 na po ng bandang alas 8 daw ng umaga. Yung cone of uncertainty niyan ay makikita natin ay malawak po yung cone of uncertainty pa rin niya. Yan, ano natin. Yan, malawak pa rin yung cone of uncertainty niya. So, hindi natin malaman kung bakit hindi na naka-include sa forecast ng Japan Meteorological Agency. Pero anytime, i-restore yan ni Japan Meteorological Agency. Kita natin yung cone of uncertainty niya, napakalawak pa rin. Itong si Bagyong Kosak ay wala na siya sa pinaka-domain natin sa boundary ng ating bansa. So, mas safer na siya. At talagang hindi talaga siya na magiging banta na totally sa Pilipinas. Kaya hindi na natin siya isasama sa ating analysis na. Lumagpas na siya sa pinaka-domain natin. Siyempre, ganun din itong si dating bagyong Emong. Ang problema nga lang, si Emong, mas malapit kasi siya dito sa Exim, Nodo, Luzon. At yung sirkulasyon niya kasi, kung titingnan nyo mga folks, ay nahahatak pa rin talaga niya
o nagagawa pa rin niyang mahatak ang ating habagat. Ayan o, kaya naapektuhan pa rin tayo ng monsoon trough nitong si dating bagyong Emong po. Yun lamang ang magagawa ni Emong sa atin sa bansa, yung palakasin lamang niya yung hatak sa ating habagat. Kaya tuloy-tuloy pa natin makakaranas ng mabugsong hangin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Hindi kagaya sa buong katimugan ng bansa na mas maganda pero maalinsangan naman ang panahon. So nasa typhoon category 1 naman itong si Crosa. Yan, ang kanyang center of pressure niya nasa 961 hectopascals na. So napakalakas na po yung kanyang sirkulasyon at makikita ninyo nagkakaroon na ng eye wall center. Itong si Bagyong Crosa po. Ayun oh, may eye wall center na siyang nakikita. May mata na, lumilitaw na yung mata niya. So ewan ko lang kung kay GMA kung isasama niya sa forecast itong si dating Bagyong Emong, pero kung titingnan natin maging sa Tropical Cyclone Forecast Error ay hindi nila in-include muna itong si dating Bagyong Emong. So no idea ako kung bakit walang latest output para kay Bagyong Emong. Yan. Pero base sa aking Tropical Cyclone Sector ay may nada-download pa rin siyang data, pero lumalabas ay hindi siya updated. Ibig sabihin yung forecast track niya kahapon pa. July 27 pa yung forecast niya. So automatic kasi hindi isinasama ng aking Tropical Cyclone Sector monitoring kapag hindi updated yung petsa. So kahit na mag-download man yan ng latest, hindi yan isasama dito sa aking mapa dahil lumalabas po hindi po updated ang kanyang petsa at oras. Hindi siya latest update. So ito lamang si Crosa ang mas active yung kanyang forecast track. Ito po yung Tropical Forecast Error, then automatic sinosort yan ng aking Tropical Cyclone Sector using Tropical Cyclone Track Combination at magiging mas finer at mas close to accuracy yung magiging forecast niya. So yun ang dahilan kung bakit napaka-dynamic ng aking web page. Automatic kinokolekta niya po yung forecast error mula sa Japan Meteorological Agency. At automatic, kino-combine niya po lahat ito, mini-merge niya into one single track na kung saan mas mataas ang probability ng forecast ng isang bagyo. Kaya makikita niyo maganda po yung kanyang hitsura at mayroon siyang cone of uncertainty. So malawak pa rin yung cone of uncertainty niya habang kumikilos ito pa northeastward po. So mukhang walang nakikitaan na tatama ito sa anumang kalupaan sa Japan. Pero siyempre, yung influence po nitong si Bagyong Crosa ay maapektuhan pa yan sa mga susunod na araw. So kung titingnan po natin yung extended forecast track, kung aabot na ba dito sa may bandang southeastern Japan, yan, gamit ang isang weather agencies ng Joint Typhoon Weather Centers, wala. Hindi man lang halos abot yung pinakamalawak na outer range ng cone of uncertainty nitong si Crosa. So medyo makakahinga ng maluwag siguro unless magbago pa po yung forecast track nito sa ngayon ay walang nakikita na banta sa may bandang southeastern Japan. Pero naka-ready pa rin ang government ng Japan just in case po magbago ng trajectory yan. So yun lang po pinaka-analysis natin. So far, ito po yung pinaka-clear output ni Crosa. Kitang-kita na po yung center eye wall niya. Napakaganda ng circulation. Pero napakadelikado dahil binabalandra po ngayon ito ang bandang extreme ng Northern Mariana Islands. Pero nasa may bandang Japan na siya, mga isla ng Japan. Yan. So, tutok ngayon ang Japan kay Crosa. Tapos, itong si Komay, dating Bagyong Emong, aktibo pa rin yung center niya. Ayan, nasa may bandang Okinawa Prefecture sa Naha. Yung pinaka-center ay ni dating Bagyong Emong. Itong si Francisco, wala na po yan. Wala na, totally dissipated na po siya. So, yun lang po, pinaka-analysis natin. Ngayon, silipin naman natin kung may posibilidad ba, may mabuo pang tropical wave bago matapos ang month of July. Kung titingnan po natin. So, mula sa ating multi-computer models ng GFS, makikita po ay medyo may mga surface trough dito pero wala tayong nakikitaan na tropical wave. Yan, mga trough lamang dito at walang tropical wave tayong nakikitaan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang matapos ang month of July. So, mukhang magiging maganda ang panahon natin. Maliban na lamang sa may bandang kaluran pa rin ng Northern Luzon, na medyo makakaramdam pa rin tayo ng habagat. Ayun, medyo may hatak pa rin daw sa habagat. Base naman kay CMWF, pakikita natin, mas maganda pa rin ang panahon natin. At dito, unti-unti, nababawasan po yung daloy ng habagat. Well, kasi habang lumalayo itong si dating Bagyong Emong,
humihina na rin ang hatak nito sa habagat dito sa timog kanluran natin. So dito ay mukhang tutugma pa ang forecast ng NOAA dito kung babalikan natin na magkakaroon tayo ng below average rainfall po sa unang linggo po ng Agosto yan. So pinapaalalanan ko lamang po yung forecast na yan. Pero yung possible of developing of tropical cyclone development hanggang next week po yan o sa ikalawang linggo po na Agosto ay mataas sa may bandang extreme Northern Luzon natin dito mostly ang development ng tropical cyclone. Mas mataas siya masyado at dito sa Pilipinas ay mababa ang magiging average rainfall natin. Yan. Unang linggo malakas po o napakababa ng average rainfall natin. Second week medyo numinipis na rin yung average rainfall o halos magiging unpredicted po. So bukang unang linggo lang talaga ng August mukhang magiging maalinsangan tayo o tuyo ang ating panahon po. So tingnan po natin kung mangyayari yan at base naman kay SMWF dito ay malinaw naman na mababa ang average rainfall natin. Pagpasok yan ng unang linggo po ng Agosto. So malinaw yan. Kay NABGEM naman ganun din at magiging klaro rin ang paligid natin sa Pilipinas. May mga ilang remnants pa ng trough dito sa hilagang kanluran ng Lolo Luzon kasama ang Metro Manila. So mukhang bago matapos pa ang buwan ng July medyo iiralin pa rin tayo ng mga ilang kalat-kalat pag ulan dala po ng habagat. Pero unti-unti numinipis din po yung daloy ng habagat pagpasok po ng unang linggo ng Agosto. So mukhang magiging mababa ang average rainfall natin sa unang linggo ng Agosto. So abang-abang na lamang mga folks. At mula naman sa global spectral model natin makikita pa rin ay dito medyo naiiba yung forecast ng Japan Meteorological Agency. However, pagpasok na unang linggo ng Agosto, unti-unti mukhang humihina rin ang daloy ng ating habagat. Yun. So tingnan po natin dahil dito pagpasok pa ng dalawang araw ng Agosto, medyo may habagat pang pinapakita rito So tingnan po natin kung mangyayari dahil medyo magkaiba sa forecast track ng Japan Meteorological Agency. Medyo may habagat pa dito na konti na umiiral sa kanluran ng ating bansa. Sa mean sea level pressure naman, kung sisilipin po natin, itong aktibo na low pressure area na si dating bagyong Emong at si Crosa, nagpapahatak pa rin sa ibang monsoon trough dito. Yan, kaya nagkakaroon pa rin tayo ng pag-ulan ng habagat. Pero kung mapapansin niyo ang katimugan bahagi naman sa talagang tuloy-tuloy po na napakaganda ng panahon nila at maalinsangan naman ang magiging kapalit. So, yun po ang makikita natin dito hanggang sa unang linggo yan ng Agosto. Sa tropical cyclone strike probability natin, walang apektado sa bansa natin sa susunod na 120-hour period or by August na po siguro to. Kung ilulod po natin ha. Yan, August 1 po, unang araw ng Agosto. Kung titingnan po natin ay halos wala pong magiging anumang apekto ng tropical cyclone strike probability sa alimang kalupaan ng Pilipinas. So ibig sabihin lamang mukhang magiging mababa talaga yung ating average rainfall pagpasok po ng unang linggo na Agosto. Yan. So, hindi pa rin natin i-ruled out dahil forecast extension pa lang naman ito gamit din ng ating Global Hazards Traffic Hazard Outlook courtesy of NOAA rin at ECMWF. Maaari pang magbago yan anytime. Pero ang mataas na confidence po nito ay halos 80 to 90% po yung confidence na mukhang magiging mababa talaga yung average rainfall natin pagpasok ng unang linggo. Unang linggo lamang yan ng Agosto Hindi pa natin sigurado sa ikalawang linggo talaga ng Agosto kung medyo magkakaroon na tayo ng average rainfall or neutral lamang. Pag sinabing neutral po ay tama lang ang dami ng ulan. So yun pong ibig sabihin yan mga folks So yun lang ang pinaka-analysis natin. Yung mga tropical wave dito at saka yung convergence dito napakalayo naman. Bandang southeast ng Guam. Mataas po yung convergence dito. So, medyo may tropical wave pa atang mabubuo rito sa may southeast ng Guam. Hindi natin alam dahil wala tayong nakikitaan sa ating cyclonic or vorticity. Halos napaka-dry ng paligid. Ayun, below dry talaga ang nakikita natin dito. So, napaka-alanganin pa talaga yung mga forecast extension sa unang linggo ng Agosto. Samantala sa ulat lindol, nanatiling noisy ang aking seismograph ngayong araw. Pero mapapansin natin dito, walang masyadong malakas-lakas na pagyanig ang nadedetect ng aking seismometer. Dulot lamang yan ng napaka-highly concentrated ng humidity at mababang atmospheric pressure. So yung aking pendulum sobrang sensitive. Wala po tayong magagawa dyan, pero sa data feed ni PBOX, mula kanina madaling araw, wala tayong naitala na medyo at least magnitude 4.0 pataas. Pero marami-rami po ang mga minor earthquakes natin, so wala rin tayong magiging komento sa ngayon.
diretso agad tayo sa historical earthquake kung nakakailang total earthquake na tayo dahil ilang araw na lamang ay papasok na ang August 1. Sa mga Chinese, ang August daw is ghost month daw sa kanila. Ghost month daw yun para sa mga Chinese. Anyway, sa total earthquake natin for the month of July, yan, nasa total of 883 earthquakes na tayo. 844 dito sa magnitude 2.0 pataas, 33 sa magnitude 4.0 pataas, at 6 ang ating magnitude 5.0. And so far, wala pa naman tayo naitala na kahit isang magnitude 6.0 pataas. Hopefully, wag na po. Wag na sana magkaroon tayo ng mas malakas pa after ng mga magnitude 5.0. Parehong matigatlo ang may 5.0 na nai-record sa Luzon at Mindanao area. Pero malakas ang pinakamarami pa rin ang cluster ng bilang ng mga lindol dito sa may bandang Visayas at Mindanao pa rin. Ayan o, 646 yung cluster. Yan. So yun po yung total natin, ayun o, 500 to 600 ang cluster dito, lalo na sa may bandang Mindanao area. Hindi masyado sa may bandang Luzon, especially sa paligid ng Calabarzon, Central Luzon at Metro Manila. 146 lamang ang naitalang total earthquake base dito sa range ng aking earthquake monitoring o historical earthquake recorded. So yun lamang po ang ating summary, at so far nakaka-total of 9,822 total earthquakes na tayo. So yung ating magnitude 5 ay total of 36 na mula nung January hanggang July. So mukhang kakonti pa lang lumalabas ang ating magnitude 5.0. Nangunguna sa may pinakamarami ang magnitude 2.0 na 5,098 earthquakes na. As of July, ngayong araw. Yan, ngayong araw ng July 28. Yan po ang total earthquakes natin. Magnitude ng magnitude 2.0 nasa 5,098. Magnitude 1 lang ay nasa mahigit sa 3,000 lamang, o to be exact 3,034 po. So wala pa rin makakatalo sa may pinakamaraming recorded na earthquake last year, 2024 pa rin. So tingnan po natin, at least meron na tayong idea, at sa ngayon ay wala pa naman tayong latest na mas malakas na pangapagyanig ang naitala ngayong magkakatapusan ng July. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, July 28, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, July 28, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong umaga at magtatanghaling tapat na naman.
sa ating report. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa record mismo na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies na automatic sinosort off na aking webpage para mas madali ninyong maintindihan. At maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.